Isang malamig na umaga ng taglamig sa San Giovanni Rotondo nang lumuhod ang Padre Pio sa maliit na selda ng kumbento. Ang kanyang mga kamay ay dumudugo pa rin dahil sa mga estigma, ngunit may mas malalim na bagay na nagpapahirap sa kanya. Tatlong boses ang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isa ay sumisigaw para sa pahinga, isa pa ay bumubulong ng malupit na pagdududa tungkol sa kanyang misyon, at ang pangatlo ay napakababa na halos mawala sa ingay ng dalawa pa. Paano natutong makilala ng isang taong minarkahan ng mismong sugat ni Kristo kung alin sa mga boses na ito ang tunay na mula sa langit? At bakit nangyayari ang parehong labanang ito araw-araw sa loob ng bawat isa sa atin? Sa mga personal na diaryo ni Padre Pio na natuklasan dekada pagkatapos ng kanyang kamatayan, natatagpuan natin ang mga kahangahangang salaysay kung paano niya hinarap ang kanyang panloob na kalituhan. Hindi lang ito tungkol sa pakikinig kay Diyos. Ito ay tungkol sa hindi pagpapadaya sa dalawa pang presensya na naninirahan sa kanyang puso. Ang batang Francesco Forgione, habang seminarista pa, ay inilarawan na sa mga liham sa kanyang spiritual director ang intimate na labanang ito na huhubog sa buong kanyang kabanalan. Padre, paano ko malalaman kung si Diyos ba talaga ang nagsasalita sa akin o ang sarili kong mga nais na nagbabalat kayo bilang panalangin? Ang tanong na ito na ginawa ng isang penitente noong 1960 ay umalingaw-ngaw sa konfesyonaryo ng santo sa loob ng higit sa 5 dekada, dahil ang pagdududang ito ay hindi lamang kayang babae. Ito ay naninirahan sa puso ng bawat taong taos-pusong naghahanap ng kalooban ng Diyos. Itinuturo ni Padre Pio na sa loob ng bawat kaluluwang Kristiyano ay may tatlong magkakaibang impluensya. Bawat isa ay may sariling wika at layunin. Ang una ay tinatawag niyang ang boses ng kalikasan ng tao. Yun na laging naghahanap ng pinakamadaling daan na bumubulong tungkol sa ginhawa kapag dapat ay may sakripisyo na nagpapalit ng lehitimong pangangailangan sa agarang pangangailangan. Ang pangalawang presensya ay mas banayad at mapanganib, ang manlilinlang na nagbabalat kayo. Ang boses na ito ay perpektong ginagaya ang wikang espiritual, nagkuquote ng mga kasulatan ng tumpak, ngunit laging may nakatagong layunin: ilayo ang kaluluwa sa tunay nitong bukasyon sa pamamagitan ng mga pagdududang mukhang banal. At ang pangatlo ay napakaiba sa dalawa pa. Inilarawan ito ni Padre Pio bilang ang malambot na simoy na nagpapatahimik sa unos. Isang presensya na hindi sumisigaw para mapakinggan, na hindi pumipilit ng desisyon, ngunit nagbabago ng mga puso sa pamamagitan lamang ng tahimik nitong pagiging malapit. Isang umaga, habang nagdarasal sa harap ng krusipiko sa simbahan, nagkaroon si Padre Pio ng karanasan na magbabago magpakailanman ng kanyang pag-unawa sa espiritual na pagkilala. Tulad ni Moises sa harap ng nagliliyab na bush na hindi nasusunog, napagtanto niya na ang tunay na boses ng Diyos ay may natatanging at hindi mapagkakamalang katangian. Kapag nagsasalita ang Diyos, isinulat niya sa kanyang diaryo, hindi siya kailangang makipagkompetensya sa iba pang mga boses. Siya ay simple lamang na naroroon. At kapag natutukoy natin ang kanyang presensya, may isang bagay sa ating espiritu na tumutugon sa kapayapaang hindi nakadepende sa mga pangyayari sa paligid. Ngunit paano paunlarin ang kakayahang ito ng pagkilala? Natuklasan ni Padre Pio na hindi ito isang magic formula, kundi isang relasyon na inaalagaan araw-araw. Panalangin pagkatapos ng panalangin, katahimikan pagkatapos ng katahimikan. Sa mga pinakamatinding sandali ng kanyang mistikal na pagdurusa, laging naaalala ni Padre Pio ang agoniya ni Jesus sa Getsemani. Doon, naranasan ni Kristo ang parehong salungatan, ang kalikasan ng tao na sumisigaw, ilayo mo sa akin ang kopang ito.
ang manunukso na bumubulong tungkol sa mas madaling daan, at ang Ama na nagsasalita sa pamamagitan ng malalim na kapayapaan na lumalampas sa takot. Ang pagkakaiba ay hindi sa lakas ng mga boses, ipinaliwanag ni Padre Pio sa kanyang mga espiritual na anak, kundi sa kalidad ng kapayapaang dulot ng bawat isa. Ang boses ng Ama ay hindi nangangako ng kawalan ng pagdurusa, kundi patuloy na presensya sa gitna ng sakit. Ang paghahayag na ito ay naging pundasyon ng buong kanyang ministeryo sa spiritual direction. Kung nararamdaman mo rin ang parehong panloob na kalituhan na hinarap ni Padre Pio, i-share sa comments kung alin sa tatlong boses na ito ang pinakamahirap para sa iyo na makilala sa iyong buhay. At kung ang kwentong ito ay tumatama sa iyong puso, isaalang-alang na mag-subscribe sa channel dahil ang susunod na mga natuklasan tungkol sa espiritual na pagkilala ni Padre Pio ay magbabago magpakailanman ng iyong paraan ng pagdarasal. Sa paglipas ng mga taon, nag-develop si Padre Pio ng mga tiyak na kriteria para makilala kung kailan talaga nagsasalita ang Diyos sa kanya. Ang unang senyales ay ang pagkakasundo sa banal na kasulatan. Hindi kailanman sumasalungat ang Diyos sa kanyang sariling salita. Madalas niyang ulitin, kung isang inspirasyon ay nagdadala sa akin laban sa mga turo ni Kristo, alam ko agad na hindi ito mula sa langit. Ang pangalawang kriteriyon ay mas personal pa, ang kalidad ng panloob na kapayapaan. Hindi isang mababaw na katahimikan, kundi isang malalim na katahimikan na nananatili kahit sa gitna ng unos. Kapag nagsasalita ang Panginoon, isinulat niya sa isa sa kanyang mga liham, "Maaaring harapin ko ang pinakamalalaking hirap, ngunit ang aking kaluluwa ay nagpapahinga tulad ng isang bata sa kandungan ng ina." Ang pangatlong senyales ay nakakagulat sa marami sa kanyang mga spiritual directees. Ang boses ng Diyos ay laging naglalapit sa atin ng higit sa Diyos, hindi tayo inilalayo. Kung isang inspirasyon ay nagpaparamdam sa akin na malayo sa Panginoon, mayabang sa aking espiritualidad o kritikal sa aking mga kapatid, alam ko na hindi ito mula sa Kanya. Itinuro niya sa kanyang karaniwang simpleng paraan. Noong mga taong 1940, nang sumalakay ang digmaan sa Europa, maraming tao ang naghahanap kay Padre Pio para sa mga paghahayag tungkol sa hinaharap o mga ekstraordinaryong senyales. Napansin ng santo na marami ang nagkakamali na ang boses ng sariling nais ay inspirasyon mula sa Diyos. "Anak ko," sabi niya minsan sa isang ginang na nagsasabi na laging tumatanggap ng mga visions, "napansin mo ba na ang iyong mga paghahayag ay laging nagkukumpirma ng eksakto sa gusto mo nang marinig? Mas malikhain ang Diyos kaysa diyan. Siya ay nagugulat sa atin, nagahamon, nagaanyaya na lumagulampas sa ating mga inaasahan." Ang kalikasan ng tao, ipinaliwanag ni Padre Pio, ay may kahanga-hangang kakayahang baguhin ang personal na mga nais sa wikang espiritual. Ang boses ng sariling kalooban ay karaniwang mas malakas, mas madaliin at laging nangangako ng agarang kasiyahan. Ginagamit nito ang mga parirala tulad ng gusto ng Diyos ang iyong kaligayahan para bigyang katwiran ang mga pagpili na naglalayo sa tunay na kabanalan. Ngunit ang pangalawang boses, iyon na tinatawag ni Padre Pio na manlilinlang na nagbabalat kayo, ay ang pinakamalaking panganib sa mga taos pusong kaluluwa. Ang presensyang ito ay perpektong nakakaalam ng wikang banal at gumagamit pa ng mga bersikulo sa Biblia para maghasik ng kalituhan. Pansinin mo, sabi ng santo sa kanyang mga spiritual na anak, kung paano laging nagsisimula ang boses na ito sa katotohanan para ipasok ang kasinungalingan. Sasabihin nito, ang Diyos ay maawain, absolute truth, ngunit susundan nito ng kaya maaari kang magpatuloy sa kasalanang ito ng walang alala. Mapangwasak na kasinungalingan. Ang manlilinlang ay espesyalista sa pag-atake sa espiritual na pagkakakilanlan ng mga tao. Bumubulong ito ng mga akusasyon tulad ng hindi ka karapat-dapat na magdasal, hindi kailanman mapapatawad ng Diyos ang iyong ginawa, o ang iyong pananampalataya ay masyadong mahina
para tumanggap ng espesyal na biyaya. Laging gumagamit ng half-truths para lumikha ng spiritual na paralysis. Ang pangatlong boses ay ganap na iba. Naranasan ito ni Padre Pio nang matindi sa isang gabi ng panalangin noong 1918, ilang sandali bago matanggap ang mga stigma. Walang kulog, walang nakakasilaw na liwanag, isang panloob na bulong lamang na napakalamlam na halos hindi napansin. Anak, tinatanggap mo ba na makibahagi sa aking mga pagdurusa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa? Ang tanong ay sinamahan ng hindi mailarawang kapayapaan, ngunit din ng absolute clarity tungkol sa hinihingi. Walang posibleng panlilinlang. Ang boses na iyon ay nagdadala ng sarili nitong katiyakan ng pinagmulan nitong banal. Ang boses ng Diyos, itinuro ni Padre Pio mga taon pagkatapos, hindi kailangang patunayan ang sarili. Ito ay simple lamang na naroroon. At kapag naririnig natin ito, ang ating espiritu ay agad na nakikilala ang kanyang manlalalang, tulad ng isang bata na nakikilala ang boses ng ina kahit sa gitna ng maraming tao. Hindi lahat ng sandali sa buhay ni Padre Pio ay minarkahan ng malinaw na komunikasyon mula sa Diyos. May mga panahon, ang ilan ay tumatagal ng buwan na parang ganap na tahimik ang langit. Sa mga panahon ng tila pag-abandona na ito, na natutunan ng santo ang isa sa pinakamahalagang aral tungkol sa espiritual na pagkilala. Ang katahimikan ng Diyos, isinulat niya sa kanyang diaryo sa isa sa mga aridong panahong iyon, hindi nangangahulugan ng kanyang kawalan. Minsan, siya ay tumatahimik para matuto tayong magtiwala, hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang patuloy na presensya. Sa mga sandaling yon, natutunan ni Padre Pio na makilala ang tatlong uri ng katahimikan. Ang katahimikan na mula sa espiritual na pagod, ang katahimikan na nagre-resulta mula sa kasalanan, at ang katahimikan na purong paanyaya sa paglago ng pananampalataya. Bawat isa ay nangangailangan ng ibang tugon. Siguro ikaw din ay dumadaan sa panahon na mahirap marinig ang boses ng Diyos. I-share sa comments kung ano ang karanasan mo rito. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay ng lakas sa iba na nasa parehong sitwasyon. At huwag kalimutang i-activate ang notifications ng channel dahil sa susunod na bahagi ay matutuklasan natin ang praktikal na method na ginagamit ni Padre Pio para sanayin ang spiritual na pandinig. Sa huling mga taon ng kanyang buhay sa lupa, nagdevelop si Padre Pio ng isang practice na nagbago ng spiritual na buhay ng daan-daang tao na naghahanap sa kanya. Tinatawag niya itong ang method ng tahimik na puso, isang simpleng ngunit malalim na paraan para lumikha ng espasyo sa loob para makilala ang tunay na boses ng Diyos. Bago gumawa ng anumang mahalagang desisyon, itinuro niya, gumugol ng hindi bababa sa 20 minuto sa ganap na katahimikan, hindi para humingi ng mga senyales o pilitin ang mga sagot, kundi para payagan ang mas malalakas na boses na mapagod sa pagsigaw. Sa mga sandali ng katahimikang iyon, ang kalikasan ng tao ay karaniwang gumagawa ng huling desperadong pagsubok para maimpluwensya ang desisyon. Ang manlilinlang ay nag-i-intensify din ng kanyang mga atake, gumagamit ng anxiety at peking urgency. Ngunit pagkatapos ng paunang panahon ng panloob na kaguluhan, may nangyayaring ekstraordinaryo, parang isang lawa na ginulo ng unos na bumabalik sa katahimikan, ipinaliwanag ni Padre Pio. Sa ilalim, laging naroroon ang malinaw na tubig, ngunit makikita lamang natin ito kapag huminto ang paggalaw sa ibabaw. Noong Setyembre ng 1968, ilang araw bago ang kanyang kamatayan, hinarap ni Padre Pio ang pinakamahirap na pagpili sa kanyang espiritual na buhay. Isang panloob na boses ang nag-aanyaya sa kanya na ibigay ng buo ang kanyang kaluluwa sa mga kamay ng Diyos, habang isa pa ay bumubulong tungkol sa lahat ng hindi natapos na proyekto, ang mga taong nangangailangan pa ng kanyang tulong. Sa pinakamataas na sandaling iyon na ginamit niya ang lahat ng mga turo na nagdevelop siya sa loob ng 5 dekada ng espiritual na pagkilala.
dekada. Ang kapayapaang sumama sa kanyang huling desisyon ay nasaksihan ng lahat na naroroon sa kanyang huling mga araw. Ang boses na sinusunod natin ay hindi lamang tumutukoy sa ating kapalaran, kundi sa ating kakayahang magbigay ng walang hanggang epekto sa buhay ng iba sa paligid natin. Iyan ang ilan sa kanyang huling mga salitang naitala. Ngayon, higit sa 50 taon pagkatapos ng kanyang pag-alis patungo sa walang hanggan, ang method ng espiritual na pagkilala ni Padre Pio ay patuloy na nagbabago ng mga buhay sa buong mundo. Libu-libong tao ang natuklasan na ang pakikinig sa tunay na boses ng Diyos ay hindi lamang para sa mga canonized saints, kundi karapatan ng bawat pusong taus-pusong bukas sa banal na pag-ibig. Ang dakilang natuklasan ng santo ng Pietrelcina ay simple. Hindi nakikipagkompetensya ang Diyos para sa ating atensyon. Siya ay naghihintay ng matiyaga na matuto tayong makilala ang kanyang malambot na presensya, ang kanyang tahimik na karunungan, ang kanyang kapayapaang lumalampas sa lahat ng pag-unawa. Ang banal na bulong na nagbago ng buhay ng batang Francesco Forgione ay patuloy na umaalingaw-ngaw ngayon sa mga pusong tulad niya na pumipili na alagaan ang intimate na relasyon sa manlalalang higit sa lahat ng iba pang mga boses na sumisigaw para sa atensyon. Kung ang kwento ni Padre Pio ay tumama sa iyong puso ngayon, alamin mo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito ng espiritual na pagkilala. Sa comments sa ibaba, i-share kung ano ang sandali na naramdaman mo ng pinakamalinaw ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong karanasan ay maaaring eksakto ang kailangan marinig ng iba ngayon. Kung gusto mong ipagpatuloy ang paggalugad sa malalim na mga turo ng dakilang santong ito, mag-subscribe sa channel at mag-suggest ng iba pang aspeto ng espiritualidad ni Padre Pio na gusto mong malaman ng mas mabuti. Bawat kwento na kinukwento namin dito ay nagmumula sa taus-pusong pag-ibig sa mga kayamanan ng pananampalataya na maaaring mag-revolutionize sa ating paraan ng pamumuhay. Nawa ang kapayapaan ni Padre Pio na natutong makinig sa banal na bulong sa gitna ng mga unos ng buhay ay maging iyong kapayapaan din, at laging tandaan, isang sandali lamang ng tunay na pakikinig ay maaaring magbago magpakailanman ng takbo ng iyong kwento.